Good morning, good morning, good morning everyone. This is again Professor Vincent Torre Bongolan. Ayan, so pakinggan natin at panoorin at syempre intindihin itong panukala no ni Senator Win Gatchalian, okay? Upang maging maayos daw ang paggamit ng online gaming mga kaibigan o yung online gambling. Ayan, so siyempre marami po yung nalululong ngayon sa mga online games, sa scatter. No? So kaya itinutulak po ni Senator Win Gatchalian sa 20th Congress na itaas sa 10,000 ang minimum bet sa anumang online na sugal. Okay? 10,000 ang minimum bet sa anumang online na sugal, habang 5,000 po sa top up para mabawasan daw ang mga naeenganyong sumubok sa mga ganitong online games, no? So sa inihaing Online Gambling Regulatory Framework Act ng senador, nais niya ring ipagbawal ang isang e-wallet application bilang payment system sa pagsusugal online. Panahon na rin daw para iakyat sa edad 21 ang minimum na maaaring maglaro sa online na sugal. Kapag total ban, baka ma-underground, no? Ito po yung kanyang naging pahayag. Kapag total ban daw, ay baka ma-underground. Sa aming pag-aaral, mas magandang i-regulate na lamang. Ayon po kay Senator Win Gatchalian. So mga kaibigan, pabor ba kayo? Agree ba kayo na ang minimum bet ay gawing 10,000 at ang minimum naman na maaari mong i-top up ay 5,000 pesos? Okay? So ito po yung aking punto dito mga kaibigan. Ewan ko lang kung mag-agree kayo ha, pero nais ko pong malaman ang inyong opinion. Alam nyo, sa isang taong sugarol, kapag talamak na po ito, gaano man kataas yung top up na ilalagay, yung minimum bet, ang sugarol ay sugarol. May pera o wala, mahirap o mayaman. So yung mga mahihirap, maaari silang makagawa ng bagay na hindi tama. Maaari silang makagawa ng holduping, kidnapping, o ibang uri ng pagnanakaw. Yan. Baka ang maging resulta nito ay maaaring maraming bangko yung manakawan dahil sa mga ganitong, 'di ba? Alam niyo na, kung talamak ka talaga, parang ano yan, droga. Hahanapin ng sistema mo, ng katawan mo. So maggagawa ka at gagawa ng paraan, makapagsugal lamang. Okay? Gagawa at gagawa ka ng paraan, makapagsugal lamang, mga kaibigan. So, ito po, Diyos ko po, Win Gatchalian. Para sa akin, no, isa kang bobo at depunggal na senador. Magiging prone yan sa pagnanakaw, gaya nga po ng sinasabi ko. Can you imagine yung isang mayaman na Pilipino, ay hindi ko na lang babanggitin yung pangalan, no? Isa po siyang vlogger. Nagpagawa siya ng kanyang mansion. Okay? Nagpagawa siya ng kanyang mansion at talaga nga pinondohan niya yung kanyang mansion, ano? Nagbayad siya syempre sa engineer. And then after few months, binisita po niya yung lugar kung saan itatayo yung kanyang mansion. Wala pong naitayo. Ang dahilan ng engineer, nagamit niya sa sugal yung perang ibinayad sa kanya. How much money yung nawala at naitapon? Hindi po tinatae ang pera. No, hindi po tinatae ang pera. So ganito po yung aking naisip na solusyon. Yung mga gustong magsugal, yung mga willing magsugal, yung mga decided na mag-register sa mga ganitong uri ng sugal, online gamings, no, mga scatter, yan, mga ganyan. Dapat ay isaayos yung paraan at yung proseso at yung mga pangangailangan o requirements. Okay? Isa sa mga requirements po dapat ay mayroong maayos na trabaho yung tao at dapat
Kung ikaw ay single, kung ang sugarol o yung magre-register ay single, wala pong obligasyon, wala pong dependent, dapat sumasahod ng 45,000 pesos kada buwan. Kung yung sugarol naman ay mayroong pamilya, mayroong dependent, siguro minimum na sahod na kailangan niya ay 80,000 para payagan siyang makapaglaro at makapag-register sa ganitong uri ng laro. Ano pa? Para mangyari ito, siyempre may mga requirements, may mga dokumento na kailangang hilingin, na kailangang isubmit, no? Kailangang isubmit para siyempre merong patunay, merong pruweba na sila ay sumasahod ng 45,000 pesos, 80,000 pesos, sila po ay may maayos na trabaho, sila po ay single, wala pong mga dependents, sila po ay may asawa, mayroon 3 anak, and so on and so forth. Kailangan nila kasing patunayan yung kanilang kakayahan para magsugal. Ito po yung mga naiisip nating requirements. Mag-submit po sila ng NBI clearance o kaya ay police clearance para malaman kung wala po silang record ng pagnanakaw o kung anumang krimen. Pangalawa, proof of income. Katunayan po na sila ay mayroong kinikita o sahod. Siyempre, proof of income. Employment certificate mula sa kumpanya kung saan sila nagtatrabaho. Dapat nakalagay sa employment certificate yung minimum na salary ng isang manunugal. Siyempre, 6 na buwan po ng bank statements. Kailangan may maipakita itong pera sa bangko, no? Pera sa bangko. 6 months is enough. Siyempre, home ownership. Baka naman kasi yung sugarol, wala namang bahay, nangungupa lang ng bahay, di ba? So, paano pa niya mapagkakasya yung pera niya kung siya pala nagre-rent lamang? At dapat nakalagay doon sa application for registration, complete requirements. So, dito sa mga nabanggit nating requirements, NBI or police clearance, proof of income, employment certificate, 6 months of bank statements, home ownership. Kapag isa sa mga yan ay hindi po kompleto, ay diretso na hindi makakarehistro yung tao. Hindi makakarehistro yung tao. Hindi rin maaaring makapaglaro. Ganun lang kadali, guys. Kailangan nating maging stricto. Kasi hindi ninyo alam eh. Hindi nila Diyos ko po. Hindi nila nakikita yung pakiramdam ng taong ninanakawan o nananakawan. Ako kasi experience ko yan.